Hi, konnichiwa minasan. At ngayon, sa lesson 8 tayo. So, pag-usapan natin ngayon ang i-adjective at na-adjective. So, ang adjective na siyang nag-identify kung anong klase ang isang bagay or ang noun. Hi. So, for example, sa first topic natin is noun wa, adjective des. So, si noun is ina-identify ng ating adjective. Kung mainit ba, masarap ba, malaki ba, mahaba, maputi, maitim. So, yan yung adjective. For example, sa number 1, ay, Angelica-san wa kirei desu. Angelica-san wa kirei desu. Ibig sabihin, si Angelica-san o si Miss Angelica is beautiful. So, kirei means beautiful o maganda. Number 2, kore wa takai desu. Kore wa takai desu. So, may dalawang klase ng takay, mahaba at mahal. So, expensive and long. So, kore wa, ibig sabihin, example, may isang bagay, kore wa takai desu. Or, pwede ring sabihin natin na cellphone, kore wa takai desu. So, ito ay mahal. So, depende kung anong klase ang bagay na hinahawakan. Kasi, pag maliit, malaman natin, expensive yan. Pero pag mahaba, ibig sabihin niya is mahaba. So, number 3, kyo wa atsui desu. Kyo wa atsui desu. Ang ngayon daw, today is hot. So, mainit ngayong araw na ito. Number 4, kare wa kirai desu. Kare wa kirai desu. So, I don't like him. So, kare means him or siya. I don't like him. So, hindi ko siya gusto. So, kare means he or him. So, ikaw yung tumutukoy ka sa ibang tao. Example, may kausap ka. So, I don't like him. May kausap ka. No. So, yan yung noun wa, adjective des. Ito yung mga example ng mga adjective. Konti lang to. So, sa next topic, abangan nyo yung next topic, no, sa i-adjective full light form. Meron din tayong sa i-adjective casual form. So, tingnan natin yung mga i-adjective at na-adjective. So, ito yung mga i-adjective. Kita natin sa screen. Burahin muna natin to. Erase. So, may mga kulang kasi katulad nito, akarui. Dapat to akarui. Akarui means bright, no? Pag sa tao, so maganda ang dating niyan, akarui. So, masayahin, ganon. So, atama ga i means clever, matalino. Atama means ulo, tapos sinabi mong i, good. So, good ang ulo. Parang ganon. So, ibig sabihin nun, matalino. So, atsui. Atsui naman is hot. Isugashi means busy. Itay, ache, masakit. Kiiroy, kiiro. So, kiiro. So, wala yang i. Mali lang yung sobra. So, yellow. Sabishi means strict. Samui, cold. Tanushi, fun or enjoyable. Tuoy, far. Hirui, wide. Muzukashi, difficult. Yasashi, kind or gentle. Yasui, cheap. So, yan yung mga example. So, marami pa yung mga i-adjective pero ito lang yung meron tayo sa ngayon. Sana yung banda? Wala na. Hi. So, next tayo sa na-adjective. Kasi may dalawang
No, two kind, dalawang klase ng adjective, yung na-adjective at i-adjective. So pag sinabi nating kiray means dislike o hindi gusto. Pag kiray means clean or beautiful. Kingben, hard work. Shizokana, silent or quiet. Shitsurei, rude. Job, strong. Shinsetsu, kind. Taihen, difficult. Teinei, polite. Yumei, famous. Hima, free time. Ibig sabihin, walang ginagawa. So, may close open parenthesis ang na. Ibig sabihin na may example, pag des kasi, kiray des, hindi na nilalagyan ng na. Example, kiray na des, walang na. Direct na kiray des. Kiray des. So, wala nang na. Pero pag sa next topic natin, itatakil natin kung paano pwede natin ilagay sina sa next topic. Pag merong noun, nakasunod. Pero next topic na yan. So, yan muna. So, na-adjective, screenshot nyo lang, sulat, tapos isauluhin, then i-adjective. So, yun lang muna class, no? So, ito lang. So, gawa kayo ng, try nyo magsulat, no? Example, sabihin mo, ako ay maganda o ako ay guwapo. Kung maganda, sabihin mo, watashi wa kirei desu. Watashi wa kawaii desu. I am beautiful o I am cute. Pag sinabi mo ng lalaki ka, watashi wa handsome desu. Watashi wa handsome desu. Pag ibang tao naman, depende kung ano yung klaseng adjective ang gusto mo sabihin sa kanila. So yun lang. Otsukare sama deshita. Mm-hmm.